So good afternoon everyone. So let me discuss about the sickle cell anemia. And for those who are not know about the sickle cell anemia, I discussed it and you may know what is the characteristics of sickle cell anemia in terms of or how it affects our red blood cells in our body. So because sickle cell anemia is inherited blood disease, and it is a common and severe blood disease called sickle cell anemia. So, for able to us to function our body well and to secrete or supply oxygen throughout our body, we need the red blood cells. So, yung red blood cells natin is, pagkalito siya, di ba? Platinum kung tawagin. And yung platinum na yun ay or yung red blood cells is composed or it made from the bone marrow. So yung bone marrow natin, kung parang ito yung buto, at ito siya sa gitna, ito siya na-produce by the mature cells of, or the mature cells called stem cells. So yung stem cells ay bilog siya dyan, dami sa buto, sa loob ng bone marrow, at yun ay nag-divide into different blood cells, including na dyan yung red blood cells, RBC, yan, red blood cells. So, yung red blood cells ay, kapag ito, ay composition niya, are composed by protein. So, ano rin yung blocks of protein? Amino. Acids. So, yung amino acids, supply, or protein supply the red blood cells. And yung red blood cells ay composed of hemoglobin. Yung hemoglobin naman ay under siya or composed of protein molecules of the red blood cells. So yun. So in genetically, materials na naiipasa ng parents sa kanyang anak, or dalawa ay may dalawa, yung nanay at yung tatay niya, para ay Punnett square. AA is for sickle cell anemia. Sickle cell anemia. And yung AA ay for normal blood cell. RBC. Yan. So kung iyaan natin siya, AA natin yan. So yung upstream niya is makakapag-produce or yung parent ay makakapag-produce ng oxalate na merong sickle cell anemia. So yung sickle cell anemia is nilipasa siya within the upstream niya. So, yun. So, yun. Ano? Mali. So, ito, kunwari ito yung tatay, ito. Yan. Pagawin na naman natin itong B. Ay, yung ganyan, tapos ito. So, AA. So, 50% ay merong sickle cell anemia at yung isa ay normal. Hindi? Bakit? Kasi sa dominance, basta may dominance talaga, yun talaga na i-inherit sa name. Bali 100%. Kasi may A siya naman. Kahit may mali siya A, parang kailangan natin yung A naman. Maliit na lang lahat. Maliit na lang. So, yan. So, yan dyan ay napapakita yung kanyang rate na 1:1. Yan. So, yung 50% niya is meron siya, ito, 75% meron siya sickle cell anemia. So, hindi naman yung hindi naman yung basta ang gusto ko lang i-sabihin is yung sickle cell anemia is ini-inherit siya ng upstream ng bata na naipasa genetically or genetic materials ng parents. So, yung genetic materials na meron ay tinatawag natin DNA. Yung DNA is made up of genes. So, iba ang direction ng genes ay parang ganito. Yung wala talagang specific
So, yung sa jeans ay meron siyang dalawa na ay, yan. Yan. So, yung polypeptide na minunubay is siya ay merong apat. So, hinati yung apat sa tig-dalawa, which is yung kawala ito yung first part is yung alpha, beta, ay alpha, globin, gene. So, yung genes ay nahati siya sa tig-dalawa, which is yung una is dalawang alpha, globin, yung pangalawa is dalawang beta, globin. Pero doon sa beta-globin, diyan na-occur yung, or dyan na-form yung sickle cell anemia. So, ganyan siya. Sorry, ganyan. So, dito is may tinatawag tayong under siya ng beta-globin is yung beta-globin gene mutation. So, under this mutation ay nagkakameron ng problem in direction of genes. So, ang nangyayari, instead na maganto, ay nagiging rigid lang siya. So, di ba, ilog siya. So, instead na, di ba, paganyan niya na, ganyan sa loob. So, yung rigid, nagkakaganyan siya. Yan. Ganyan nangyayari sa genes niya, or sa DNA niya, na nagpo-form na sickle cell anemia. Or yung hindi normal yung shape na kanyang red blood cells. So, yun. Ang tawag naman dun sa napo-form ng beta-globin gene mutation is dalawating. Yung normal hemoglobin, yung abnormal is hemoglobin S ang tawag. So, hemoglobin S. Yan, yan. Yan napo-form yung sickle cell anemia. So, yun lang naman umiikot yung sickle cell anemia kung paano na-form. So, ang reason kung bakit nangihina or may crisis yung isang tao kapag may sickle cell anemia at saka tapos sa hininga na kailangan madunihan ng dugo is kailangan kasi nabawa ito yung ating ugat. Yan. Yan. So, di ba kailangan natin ng red blood cells? So, kasi yung red blood cells carries oxygen and it can help us to, o yung ating pag-function ng dugo. So, yan. So, meron dyan mga ganyan. So, kapag merong sickle cell na dugo, ganyan, may hirapan yung red blood cells lumaloy. Kasi mag-i-stop yan, mag-i-stop. Pero, ito, dahil na yung sickle cell anemia or sickle cell na pupulos niya ay nahihirapan yung isang tao huminga dahil kulang yung hangin or yung oxygen na binibigay. Kasi yung sickle cell anemia ito ay meron lang siyang 9 to 10 days para mag-ikot sa kanyang body. Hindi pala, 9 to 10 minutes. Minutes lang. Pero yung normal red blood cells is 90 to 100 minutes. So yun. Yung red blood cells natin are yung ito, sickle cell anemia is namamatay agad. Nadagay siyang namamatay. Kung kaya yung oxygen na naproproduce or nasisipit na aming katawan is hindi siya totally naibigay sa atin, lalo na sa lungs. Yung lungs natin, meron doon yung parang sacs shape. Yung sacs shape sa lungs, ay merong nagpo-produce or sinisipit niya yung red blood cells na ito para ma-process yung oxygen into yung magamit natin for oxygen. Yung sacs na yan is tinatawag namin alveoli. So, next naman yan is yan. Yan yung tinatawag kong beta-globin mutation. So, ito, nag-relate siya pa lang. Yan. And, yan. So, ano nangyayari is yung eye damage o yung jaundice. Yan. Yun yung yung kita niyo yung mata is kulay yellow.
kidney damage, leg ulcers, damage bone, and multiple organ failure. Kasi nga yung red blood cells na dapat na bibigay or na sisignan ng ating mga organs is hindi niya namigit kasi nga meron single cell anemia dahil siya ay 9 to 10 minutes lang namamatay agad, hindi siya nakakapag-abot mismo dun sa kailangan ng red blood cells. At yun, ito ay yung kailangan is yung hydration, oxygen, pain management, and hydration. Sa hydration, inom lang maraming tubig. Sa oxygen is avoid smoking, avoid high altitudes, yung kumbaga yung mga buntok na yan kasi hindi na nakakahinga na ayos, and take oxygen, mag-oxygen na. Next is yung pain management, directed to consult doctors and education, advocate yourself about sickle cell